sa oras na ito, ating pinagtitibay ang isang mahalagang issue ng pamilya, ang pagkakaroon at pagsosolemnize ng dalawang pusong nagmamahalan, at yan ay dahil sa pag-ibig na sinasabi natin mga tao. Ang sanlibutan ay nagsasabi na ang ultimatum na pagmamahala ng dalawang nilalang ay masasabi nilang nauuwi daw sa kasal. Maraming naniniwala dyan, subalit marami rin ang hindi naniniwala. Sabi nila, kapag daw ang dalawang tao ay nagkakilala, they know or they get to know each other, fall in love, and commit to a lifetime of love, trust, and companionship, at the end of it, magpapasya sila na sila ay lumagay sa kasal. But as a minister of the gospel, gusto kong sabihin sa inyo sa gitna ng mga witnesses at sa dalawang nilalang na ito na ikakasal, ang larangan o ang tinatawag na estado ng pagsasama bilang married couple is not the end. Hindi po ito ang tinatawag na kahuli-huli ang bagay na maaring mangyari sa buhay ng mag-asawa. It is one thing to get married, but it is another thing to stay married. Gusto natin na maging kasal tayo, subalit it is another thing to stay married. At kung tatanungin natin ang lingwahe ng salita ng Diyos, ninanais ng Diyos na hindi lamang tayo papasakop sa matrimonyo o sa institusyon ng kasal, kundi mananatili tayo hindi lamang sa dahilan tayo ay pumirma sa isang kasunduan na itinatakda ng batas at itinatakda ng simbahan, kundi ito ay sa pamamagitan ng pagkilala sa isang sacred commitment that requires love, patience, and understanding. The scriptures tells us that unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Tatanungin kita, Darren. Ano sa palagay mo ang pinakamatigas na punong kahoy? Magong. Kamagong. Ang kamagong ho ay totoong matibay, pero napuputol din. Ano ba, sa palagay mo, Renalyn, ang nasa isip mo kapag tinanong ka na ano ang pinakamatigas na punong kahoy na nasa isip mo? Ang ginawang ark. Parang iniisip siguro. Another thing. Magkono. Ano? Nara na lang. Nara. Parang parang pusya na lang. Parang pink na lang. Nara. Ang nara ay kilala sa matibay na kahoy, pero again, Daryl, Puputol din. bagamat siya ay matibay, napuputol din siya. Ang ibig kong sabihin, katulad ng winiga ng kasulatan, that unless the Lord builds the house, those who build it labor labors in vain. Walang perpektong karanasan ng pag-aasawa. At alam niya ng mga may asawa na naririto ngayon. Subalit meron tayong perpektong Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang maunawaan natin ang isa't isa at magpatuloy sa karanasan ng pananatiling mag-asawa na merong pagmamahal at pagkilala. Minamahal kong mga kapatid at sa dalawang kabataang ito, gusto kong sabihin sa inyo that true love is freely given and freely accepted. Ito po ay malayang ibinibigay at malayang tinatanggap. Unconditionally. Katulad ng Diyos ng pagmamahal niya na ibinibigay sa sangkatauhan. Sabi ng iba, para daw maging successful ang pag-aasawa, it should be a 50-50 proposition. Parang, sangayon kayo? 50-50 proposition.
But some believe a successful relationship requires a 90-10, 90-10 approach. At kapag ganun daw, 90% at kukunin mo lamang ang 10% sa bahagi mo, marahil daw ay mararanasan ng tinatawag na kasayahan both parties. Pero gusto nating sabihin, ano man ang panukat na maaaring nasa isip ng mga matatalinong tao o guro, kapag pinag-uusapan ng pagsasama, wala pa rin magsasubstitute sa tunay na pag-ibig, sapagkat ang tunay na pag-ibig lamang ang makapag-hold ng marriage together sa kabila ng maraming mga agam-agam na pagsubok na maaaring darating. Narinig ko ang isang piece of advice regarding sa pag-aasawa. Daryl and Renalyn. Pakinggan nyo ito. Ito ay sinulat ni James Dobson. Sabi niya, "Don't marry the person you think you can live with. Marry only the individual you think you can't live without." Talagang pasok na pasok. Sapagkat kung iisipin mo na pwede ko siyang pakisamahan, baka sa susunod na pagkakataon, pag kumulubot na ang kanyang mukha, parang ayaw ko na. Ito ba yung napangasawa ko nung nakaraan? Pero kung nasa isip natin na ang individual na ito, hindi ko maabot maisip na ako'y pwedeng mabuhay kung wala siya. Hindi ba napakagandang pakinggan? Na hindi man lamang manggagaling sa isang lalaki, maging sa tinatawag na babae. At ang Biblia ay nagpapaalala na ang pagsasama between husband and wife is a sacred partnership that surpasses even between parent and child. At mamaya ikukwento ko ng mabilisan ang bagay na ito. Sa Biblia, sinabi ng Diyos na ang pagsasama ay magiging isa. Ano po ang ibig sabihin ng pagiging isa? What does becoming one flesh mean? Ibig bang sabihin ito, wala ka ng karapatang mag-isip? Asakop ka na sa kanya dahil isa na kayo? O ikaw ay wala ka na rin kalayaan dahil kinuha na ni Daryl? Hindi po. Ang ibig pong lamang sabihin ito, sa journey ninyo bilang mag-asawa, still kinikilala nyo pa rin ang tinatawag na individuality bilang tao, as a person. Meron siyang likas, meron kang likas, meron siyang hilig, meron kang hilig. Hindi ito mawawala kapag sinabing kayo'y magiging isa. Ang ibig lamang sabihin nito, magkakaroon kayo ng kasunduan at ang kasunduan ito ay naglalagay sa inyo sa isang kaisipan. Una, kaisipang sundin ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isa na sinasabi ng Biblia na iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at magkiklib sa babae at sila'y magiging isa? Literally, ang asawang lalaki, kung gusto niyong maranasan ang pagiging isa, bagamat ito ay kontrobersyal sa marami, iiwan mong physically ang iyong magulang. But it does not follow na iyon ay pababayaan mo ang iyong magulang. Para magkaroon ng tinatawag na cleaving, para mabuong isang pamilya, magkakaroon ng tinatawag na prioritization. And above all, remember to prioritize your spouse above all else. At yun ang isa sa mga tinatawag na journey ng pag-aasawa. Maraming mga attachment at emotional attachment na maaari nating minana o kinagisnan bilang individual na tao nung tayo ay nasa pangangalaga pa ng ating kani-kaniyang mga magulang. Pero nang sabihin ng Diyos na iiwan mo ang iyong mga magulang dahil magbubuo nga kayo ng isang pamilya, you should leave your home emotionally, and that is necessary to build a strong
and healthy relationship with your spouse. Hindi pwedeng dalawang hari.